Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Stolen Princess. Halina't simulan na natin. Si Ruslan ay isang batang gwapo na gumaganap bilang aktor sa mga dula na sinusulat ng kanyang matalik na kaibigan na si Lester. Ngayong araw ay ikinukwento nila ang maalamat na kwento ng mga dakilang salamangkero na sina Finn at Chernomor. Mas malakas si Finn kumpara kay Chernomor at natalo niya ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang iligtas ang kanyang minamahal na prinsesa, ngunit naglatag si Chernomor ng isang bitag at ginawang estatwa ang prinsesa. Ginamit niya ang kapangyarihan ng pag-ibig ng magkasintahan upang lalo pang lumakas. Ngunit sa paglipas ng panahon, wala nang naniniwala na nangyari talaga ang mga ganoong pangyayari. Nawalan ng interes ang mga tao sa dula at isa-isa silang umalis. Nagsawa na rin si Ruslan sa mga hindi makatutuhanang kwento ni Lester at pinayuhan siyang magsulat ng ibang klase ng kwento. Marahil tungkol sa mga kabalyero dahil mahilig si Ruslan sa mga kabalyero. Matagal na niyang pinapangarap na magsuot ng baluti, humawak ng espada, at magligtas ng isang prinsesa. Sinabi naman ni Lester na tigilan na niya ang pangangarap ng gising dahil ang isang karaniwang tao tulad niya ay hindi kailanman magiging kabalyero. Ilang milya lamang ang layo, sa isang kalapit na kastilyo, ang napakagandang prinsesa na si Mila ay nakikipaglaban din sa kanyang kapalaran. Gusto ng kanyang ama na si Haring Vladimir na magpakasal na siya sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ng hari na hindi siya dapat matakot sa pag-aasawa dahil paprotektahan siya ng kanyang magiging asawa tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Ngunit sawang-sawa na si Mila sa pagiging laging pinuprotektahan. Hindi siya pinapayagan ng hari na pumunta kung saan-saan at hindi rin siya pinapayagang maranasan ang tunay na buhay. Gusto niyang maging isang taong naglalayag sa 7 dagat, umaakyat sa tuktok ng mga bundok, at nagpapasunod ng mga dragon. Dahil lamang isa siyang prinsesa ay hindi ibig sabihin na kailangan niyang maging boring, palaging sumusunod, at malungkot. Gusto ni Mila na maramdaman na siya ay tunay na nabubuhay at hindi nakakulong sa isang hanggal na kastilyo. Nagalit ang hari at sinabi na kailangan niyang magpakasal kahit ano pa ang mangyari. Kung hindi siya pipili ng mapapangasawa, ang hari na mismo ang pipili para sa kanya. Ikinulong si Mila sa kanyang silid kaya nagpasya siyang tumakas sa pamamagitan ng bintana upang minsan ay maranasan ang kalayaan. Samantala, nagbebenta si Ruslan ng mga mansanas upang kumita ng kaunting pera. Isang mayabang na kabalyero na nagngangalang Farlaf ang bumangga kay Ruslan at hindi man lang humingi ng paumanhin. Sa halip ay tinukso pa niya ang kahirapan ni Ruslan. Walang magawa si Ruslan kundi maghintay na dumating ang kanyang swerte. At hindi na iyon magtatagal. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang matakot si Prinsesa Mila sa madidilim na kalye. Dalawang nakakatakot na lalaki ang pumulibot sa kanya at nagbanta na kukunin ang mahalaga niyang kwintas na pag-aari ng kanyang yumaong ina. Nilinlang sila ni Mila at mabilis na tumakbo palayo. Habang tumatakbo, nabangga niya si Ruslan at nakiusap na tulungan siya. Dumating din ang dalawang lalaki at upang takutin ang mga ito, nagsinungaling si Ruslan na isa siyang bihasang kabalyero. Hindi man nakatulong ang kanyang plastik na espada, ginamit naman niya ang kanyang kakaibang paraan ng pakikipaglaban upang mapabagsak ang dalawang lalaki. Ngunit tumayo muli ang isa sa kanila at tinawag ang buong grupo niya. Sinabi ni Ruslan kay Mila na magtiwala sa kanya at hinawakan niya ang kamay nito upang tumakbo papunta sa isang ligtas na lugar. Napansin ni Ruslan na hindi taga roon si Mila kaya tinanong niya kung saan siya galing. Hindi ibinunyag ni Mila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ngunit sinabi niyang ayaw na niyang bumalik. Hindi niya gusto na ang kanyang kapalaran ay laging pinaplano ng ibang tao at tila walang kapana-panabik na nangyayari sa kanyang buhay. Lubos na naiintindihan iyon ni Ruslan dahil pareho silang may pinagdaraanan. Inalok ni Ruslan si Mila ng kaunting pakikipagsapalaran basta magtiwala lamang siya sa kanya. Pumayag si Mila at isinama siya ni Ruslan upang libutin ang bayan. Sumakay sila sa chairlift at naglaro sa pagitan ng mga barko sa pantalan. Pagkatapos ay sumakay sila ng bangka papunta sa isang isla at nakisalamuha sa mga mababait na taong nakatira roon. Sa huli ay bumalik sila sa bayan upang panuorin ang pagsikat ng araw. Sa sandaling iyon ay inamin ni Mila na hindi pa niya kailanman naramdaman ang ganoong kasayang mabuhay. Napagtanto niyang nahulog na siya sa pag-ibig kay Ruslan at ganoon din ang nararamdaman ni Ruslan. Ngunit bigla na lamang dumating ang isang malakas na ipoypo at tinangay si Mila. Tumalon si Ruslan sa mga bubong ng mga gusali upang maabot si Mila at nahawakan niya ang kamay nito. Bigla niyang nakita ang isang mukha sa loob ng ipoypo at napagtanto niyang totoo pala si Chernomor, ang salamangkero.
Dumating siya upang dukutin si Mila at determinado siyang dalhin ito. Hindi na kayang pigilan ni Ruslan ang lakas ng Ipoipo kaya nangako siya kay Mila na ililigtas niya ito. Nasaksihan din ng hari ang pangyayaring iyon at tinanong si Ruslan kung nasaan ang prinsesa. Sinabi ni Ruslan ang tungkol kay Chernomor ngunit walang naniwala sa kanya at iniutos ng hari na ikulong siya sa piitan. Pagkatapos ay inanunsyo ng hari na ang sinumang makapagliligtas sa prinsesa ay magkakaroon ng karapatang pakasalan siya. Habang dinadala si Ruslan ng mga gwardya, tinulungan siya ng kanyang alagang ibon na makatakas. Agad siyang pumunta kay Lester at tinanong kung saan nagmula ang kwento tungkol kay Chernomor. Noong una ay nagsinungaling si Lester na siya ang may likha nito ngunit pinilit siya ni Ruslan na sabihin ang totoo. Sa katunayan ay ninakaw lamang ni Lester ang kwento mula sa isang librong hiniram niya sa isang mapanganib na tao. Pinayuhan ni Lester si Ruslan na huwag nang makialam sa bagay na iyon ngunit handa si Ruslan na isugal ang lahat upang mahanap si Mila. Sumakay siya sa karwahe at nagtungo sa bahay ng misteryosong manunulat. Samantala, nagpasya rin si Farlaf at ang iba pang mga kabalyero na sundan si Ruslan dahil tila may alam ito. Narating ni Ruslan ang isang mahiwagang puno na may malaking kubo sa mga sanga nito. Pagpasok nila sa kubo, kusa itong nagsara. Isang nagsasalitang pusa ang lumapit sa kanila at nakilala si Lester bilang ang magnanakaw ng libro. Natawa si Ruslan dahil ang may-ari pala ay isang maliit na pusa lamang, ngunit nagalit ang pusa. Bigla itong nagbago at naging isang napakalaking halimaw at inatake sila. Kailangan ni Ruslan ng paraan upang mapigilan ang halimaw. Bigla niyang naalala na mahilig ang mga pusa sa ibon kaya gumawa siya ng peking ibon mula sa papel. Naakit dito ang pusa at tumigil sa pag-atake. Ibinalik ni Ruslan ang libro at humingi ng paumanhin, pagkatapos ay tinanong ang lokasyon ni Chernomor. Mukhang kilala ng pusa ang salamangkero at pinayuhan silang huwag makialam dito. Sinira na ni Chernomor ang maraming hukbo at pinugutan pa ng ulo ang mga higanti. Tuwing 100 taon, sa panahon ng pulang paglubog ng araw, kumikidnap si Chernomor ng isang prinsesa na umibig upang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig at muling palakasin ang kanyang mahika. Kung gusto ni Ruslan na iligtas si Mila, mayroon lamang siyang 2 araw. Kailangan niyang maglakbay patungo sa isang kakaibang lupain gamit ang isang mahiwagang portal at hanapin ang tirahan ni Chernomor. Binigyan din siya ng mabait na pusa ng isang pipod na maaaring makatulong sa paghahanap ng tamang daan. Sa kabilang panig ng portal ay ang pinakamaganda at pinakamahiwagang lugar na nakita ni Ruslan. Samantala, nagising si Mila sa kastilyo ni Chernomor. Sinabi ni Chernomor na malapit na siyang gawing estatwa kaya dapat niyang sulitin ang natitira niyang oras. Nagdala rin siya ng masasarap na pagkain para kay Mila. Ngunit tumanggi si Mila na makipagtulungan at itinapon ang pagkain sa mukha ni Chernomor. Gumanti naman si Chernomor sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang sombrero. Isa pala itong mahiwagang sombrero na nagbigay kay Mila ng kakayahang maging hindi nakikita. Ginamit ni Mila ang pagkakataong iyon upang makatakas sa silid at maghanap ng paraan palabas. Samantala, ginawang maliliit na halimaw ni Chernomor ang pagkain at inutusan ang mga ito na ibalik ang prinsesa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang lihim na silid na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang anumang kaligayahan sa mahiwagang mundo. Napansin niya si Ruslan ngunit sigurado si Chernomor na walang sino man ang makakarating sa kanyang kastilyo. Samantala, nakarating na rin sa kubo ng pusa sina Farlaf at ang iba pang mga kabalyero ngunit agad silang pinalayas. Gayunpaman, palihim na pumasok si Farlaf at ang kanyang mga kasama sa mahiwagang portal. Sa kabilang panig, matagal nang naglalakad sina Ruslan at Lester ngunit nauwi sila sa isang dead end. Sumuko na si Lester at naglibot upang maghanap ng pagkain habang inilabas naman ni Ruslan ang tipad upang gamitin. Itinanam niya ito sa lupa at umalis sandali upang kumuha ng tubig. Ngunit habang wala siya, ninakaw ng isang hamster ang tipad at tumakbo palayo. Hinabol ni Ruslan ang hamster hanggang sa tuktok ng isang puno, ngunit pinalobo ng hamster ang kanyang pisngi at lumipad palayo. Buti na lamang at nahuli ng ibon ni Ruslan ang hamster at nabawi ang tipod. Ngunit hindi pa rin alam ni Ruslan kung paano ito gagamitin. Narinig ito ng hamster at inalok ang kanyang tulong. Kinuha niya ang tipod at pinagsama ito sa isang arko malapit sa bangin. Biglang umangat ang isang malaking kalansay ng dinosaur mula sa lupa at naging tulay. Dumating din si Lester at nakatawid silang lahat sa kabilang panig kasama ang 2 hayop. Kailangan nilang magmadali dahil nasa matinding panganib si Mila. Samantala, naglalakad si Mila sa loob ng kastilyo at nakakita ng isang malaking mesa na puno ng mga dessert.
Naramdaman niyang nagugutom siya kaya kumuha siya ng cupcake, ngunit tulad ng iba pang pagkain sa mesa, isa rin itong halimaw. Hindi natakot si Mila tulad ng karaniwang prinsesa at matapang niyang nilabanan ang mga ito. Napabagsak niya ang lahat ng halimaw at nagpatuloy sa paghahanap ng daan palabas. Patuloy siyang minamasdan ni Chernomor at nagpadala pa siya ng isang halimaw upang pigilan si Ruslan. Samantala, nakarating sina Ruslan sa isang kuwebo kung saan nila natagpuan ang dakilang salamangkero na si Finn na naging isang baliw na matandang lalaki matapos mawala ang kanyang prinsesa. Umakyat siya sa mataas na lugar at tumangging tumulong sa kahit sino. Upang pababain siya, nagpanggap sina Ruslan at Lester na pinapatay sila ng mahika ni Finn. Natuwa si Finn at tumalon pababa upang tingnang mabuti. Sinamantala ni Ruslan ang pagkakataon upang hulihin at itali siya hanggang pumayag itong tumulong. Sa huli ay ibinunyag ni Finn ang pinakamahalagang lihim upang matalo si Chernomor. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang balbas. Kailangan itong putulin gamit ang isang espesyal na espada na binabantayan ng isang makapangyarihang bayani. Handang gawin ni Ruslan ang lahat upang mailigtas si Mila. Ipinaliwanag ni Finn kung saan matatagpuan ang makapangyarihang bayani at iginuhit naman ni Lester ang isang mapa. Ngunit masyadong komplikado ang mapa upang sundan. Sa kabutihang palad, alam ng hamster ang isang mas maikling daan. Ngunit paglabas nila ng kuweba ay nakasalubong nila ang halimaw na bato na ipinadala ni Chernomor. Dumating din si Farlaf at ang kanyang mga kasama kaya lahat sila ay tumakbo upang iligtas ang kanilang sarili. Nagtago sina Ruslan at Lester sa isang puno habang si Farlaf at ang kanyang mga kasama ay nahulog sa isang putikang lawa kung saan sila inatake ng isang pangit na poloka. Pagkatapos ng ilang milyang paglalakad, narating ni Ruslan ang isang lugar na puno ng mga baluti ng kabalyero. Sa gitna nito ay may isang napakalaking ulo na natutulog na siyang makapangyarihang bayani. Sinubukan ni Ruslan ang iba't ibang paraan upang gisingin ito ngunit nagising lamang ang bayani nang lumapit ang hamster dahil allergic pala ito sa mga hamster. Madali nitong ibinigay ang espesyal na espada ngunit kailangan munang pumasa ni Ruslan sa isang pagsubok upang makaalis sa lugar na iyon. Biglang nabuhay ang lahat ng baluti ng kabalyero at inatake siya. Napabagsak niya ang mga ito ngunit patuloy silang bumabangon. Biglang may naisip si Ruslan at ipinasok ang hamster sa ilong ng makapangyarihang bayani. Malakas itong bumahing at lahat ng mga kabalyero ay muling natulog. Pagkatapos nito ay naglakbay si Ruslan patungo sa kastilyo ni Chernomor. Napapalibutan ito ng malalaking matutulis na bato kaya naghiwalay sina Ruslan at Lester upang maghanap ng paraan papasok. Biglang nakita ni Ruslan si Mila na maayos ang itsura at tila walang problema. Sinabi ni Mila na hindi siya kailanman may ibig sa isang walang silbing tao tulad ni Ruslan. Nakuha na raw niya ang lahat ng gusto niya. Ang kastilyong iyon ay parang pangarap na natupad. Bukod pa rito, mahal siya ni Chernomor at magpapakasal na sila. Sinabi ni Mila kay Ruslan na magkaroon naman siya ng dignidad at hayaan siyang mamuhay ayon sa gusto niya. Malungkot na bumalik si Ruslan kay Lester at sinabi na tama ito. Bulag ang mga nagmamahalan at hindi nila napapansin kapag niloloko sila ng ibang tao. Biglang dumating ang halimaw na bato ngunit sa halip na tumakbo, humiga si Ruslan at hinayaan na lamang ang sarili na mamatay dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala si Mila. Patuloy siyang sinusubukang iligtas ni Lester at nililito ang halimaw, ngunit nawalan na ng pag-asa si Ruslan. Hindi niya alam na ang Mila na nakita niya ay si Chernomor lamang na nagbago ng anyo. Ikinwento ni Chernomor ang kanyang masamang plano kay Mila at sinabi na sumuko na siya dahil walang darating upang iligtas siya. Bago pa siya tuluyang madala, napansin ni Mila ang ibon ni Ruslan sa bintana at itinapon niya ang kanyang kwintas sa sahig. Binasag ng ibon ang salamin at dinala ang kwintas kay Ruslan. Nang makita ni Ruslan ang kwintas, naalala niyang ang Mila na nakausap niya kanina ay hindi suot ang kwintas na iyon. Ibig sabihin ay peke iyon. Itinali ni Chernomor si Mila para sa kanyang masamang ritual ngunit dumating si Ruslan sa tamang oras. Nagbago si Chernomor at naging isang napakalaking dragon na nagbubuga ng apoy at pinahirapan si Ruslan sa laban. Sa kabutihang palad, alam ni Ruslan ang kahinaan ng salamangkero kaya pinutol niya ang balbas nito. Bigla itong naging isang mahina at matandang lalaki at nawala ang lahat ng kanyang mahika. Nabuhay muli ang lahat ng mga prinsesa at si Finn ay bumalik din sa pagiging isang makapangyarihang salamangkero. Pinilit ni Ruslan si Chernomor na sirain ang mahikang hadlang na nakapaligid kay Mila ngunit hindi ito magawa ng salamangkero. Kaya isinugol ni Ruslan ang kanyang buhay upang mailigtas si Mila mula sa hadlang ngunit siya mismo ang naging biktima nito.
Iminungkahi ni Farloff na siya na lamang ang pakasalan ni Mila ngunit nakipagtulungan si Mila kay Lester at itinulak nila si Farloff pababa sa bangin. Hinalikan siya ng pangit na Poloka at naging Poloka rin siya. Dumating si Finn upang ipagdiwang ang tagumpay ngunit nagulat siya nang makita si Ruslan na nakahandusay at walang buhay. Sa kabutihang palad ay bumalik na ang kapangyarihan ni Finn at ginamit niya ito upang buhayin muli si Ruslan. Pagkagising ni Ruslan ay agad niyang sinabi kay Mila na hindi siya tunay na kabalyero ngunit mahal na mahal niya ito. Hindi mahalaga kay Mila kung sino siya noon. Para sa kanya, si Ruslan ang kanyang tunay na bayani. Naghanda silang bumalik sa kaharian at mamuhay ng masaya magpakailanman.